Job Kapitulo 21. Pinatunayan ni Job na masagana ang buhay ng masama. Ang sagot ni Job, "Pakinggan ninyong mabuti itong aking sasabihin. Ituturing ko ng ito'y pag-aliw sa akin. Ako muna'y inyong pagsalitain at pagkatapos nito sa kanan ninyo laitin. Di laban sa tao itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba ito sapat upang tumahimik na kayo at walang salitang mabigkas? Tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masamay hinahayaan pang mabuhay, tumatanda pa at nagtatagumpay? Meron silang mga anak at mga apo. Naabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis at ang inahin nilang baka ay nasa ayos kung magbuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Umaawit sa saliw ng tamburin at lira, umiindak nagsasayaw sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, "Huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin?" Ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba ay ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin o ipang walang laman tinatangay sa papawirin? Sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa gayoy mararanasan nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng makapangyarihang Diyos, sila ang pagdanasi. Kapag ang isang tao ay binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sinong makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humahatol sa buong sansinukob? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malalakas ang tuhod. Mayroon namang namamatay sa kahirapan ni hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok na hihimlay at kapwa ay nuud ang kanilang katawan. Alam mo kung ano ang binabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Alam ko kung ano ang binabalak niyong gawin at ang masamang iniisip nyo laban sa akin. Tiyak na itinatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong namuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo naitatanong sa mga manlalakbay, mga ulat nila ay hindi ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawiang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanya'y kasama ay walang nagpapamuka. Sa kanyang kasama ay walang nagpapamuka, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid na sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan. Napakaraming sa kanya'y maghahatid sa libing, pati lupang hihigan niya sa kanya ay malambing. Ngunit pang-aliw ninyo ay walang kapuluhan, pagkat lahat ng sagot ninyo pawang kasinungalingan.